Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang inyong radyoman June Sanchez Maban. Straight to the point. Lahat ng tanong. Straight to the point. Pwede mga kasama karong buntag atong ma-interview ang House Committee Chairman on Senior Citizens Affairs, si Congresswoman Mila Magsaysay. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman Mila. Pagbati nyo muna sa mga taga Bukidnon, ma'am. Magandang magandang buhay sa aking mga minamahal na senior citizen sa Bukidnon. Kung Mila, last Monday may favorable action ang Senado tungkol sa unang nabanggit mo kong na propose a Philippine Geriatric Center or hospital. Pwede mo bang mapaliwanag ang dagdag kaalaman tungkol sa good big news na ito, Kong Mela? Yes, ito. Matagal na natin pinaglaban ito. Ngayon, yung 19th Congress na-approve. Na-approve na dito sa 19th Congress, pero hindi na-aksyonan sa Senado. So ngayon, nirefile ko uli. Marami naman kaming mga authors dito, co-authors, na-aprubahan na sa Committee on Health at Vice Chairman ako doon. Tapos naaprubahan na rin sa Committee on Appropriation. At ang ibinigay ng APRO na pondo ay almost 1 billion. Oo. So ito pag naisabatas na, at alam ko namang mabilis na ito kasi priority bill ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos, ay magiging batas na ito. Ngayon magkakaroon na mga senior citizen ng sariling hospital. Ito ay specially hospital para lang sa mga nakatatanda. At actually meron existing na tong hospital na ito, kaya lang hindi fully functional. 10% lang kasi kaya outpatient lang kasi umaasa lang ito ng pondo sa Jose Reyes Hospital. Kaya limitado ang pondo nila. So yun na nga ang hindi nga maka-function. So ito, kaya final namin ito dahil para magkaroon na ng sariling pondo itong hospital na ito. Geriatric hospital para lamang sa matatanda. At kasama nito, lahat ng government hospitals ay magkakaroon ng geriatric ward. Magkakaroon ng geriatric ward para merong sariling kalalagyan yung mga nakatatanda. Let's say, dyan, no? Yung mga regional hospitals nyo at kung ano pang government hospitals, magkakaroon ng geriatric ward para lamang sa mga senior citizens dyan sa inyo. Ganun yun. Wow. Para hindi sila may halo-halo, hindi sila may sarili silang kalalagyan pag sila ay hospital. Oo. Ang ganda nitong batas na to, Kong Mela. Yes, maganda ito. Oo. Congresswoman, padagdag ang reklamo sa mga qualified senior citizens para sa social pension, pero di sila nabayaran sa mga rason na wala silang national ID. Anong batas pwede mo ma-sponsor to solve generic problems sa mga senior citizens, Kong Mela? National ID, maski naman anong ID, may OSCA ID sila, basta government ID na nagsasaad doon ng kanilang edad na senior citizen na sila, tatanggapin. Ba't sinasabi nila na walang national ID? Pwede nila OSCA ID. Okay. Yes. So pwede na yan. Yes, oo. Ngayon, yung itong problema na ito na maraming nagre-reklamo na wala pang natatanggap, wala pang pension, kasi ngayon, yung pension ngayon ay 1,000 para sa mga indigents. Ibig sabihin ng indigents, yung mga walang mapagkuhanan, walang sumusuporta at masasakin. Yun ang qualified lang na makatanggap ng buwanang pension na 1,000. Oo, kaya ngayon, noon pa, matagal na actually ito na pinaglalaban ko. Noon pang 17th Congress, 2016. Noong pang 2016, ito na ang pinaglalaban ko, Universal Social Pension. At naipaglaban ko na naaprubahan na noong 19th Congress.
aprobado na dito sa sa Kongreso ng 19 Congress yung Universal Social Pension na ito lahat na ng senior citizen basta edad 60 pataas, mayaman, mahirap, may pension na tinatanggap, SSS, GSIS, PBAW, at kung ano pang pension, qualified na silang tumanggap ng buwanang pension pag ito ay naisabatas. Kaya nga sana kung inaksyonan man lang sana ng Senado noong 19 Congress, sana ngayon kasi naaprubahan dito May 2024. Kung inaksyonan nila, batas na ngayon, nakikinabang na lahat ang mga senior citizen. Ay, hindi nga inaksyonan, so nag-file ako ulit, nag-refile ko ulit, tapos marami naman authors, na-aprubahan na sa Committee on Senior Citizens dahil ako ang chairman ngayon. Oo, ngayon nasa APRO na. Oo, kinakausap ko kasi ginawa na, noon kasi, noong 19 Congress, 500 yung na-approve. Ngayon, ginawa namin 1,000. So, kinakausap namin yung APRO na sana mahanapan ng pondo yung another 500. Kasi 500 lang may pondo. So malalaman ko, ngayon po, kakausapin ko yung chairman ng APRO kung kaya, kung hindi, papa-approve ko na yung 500 para mas madaling magpataas kaysa magpa-approve na maging batas. Oo. Buti at nabanggit nyo kung Mela ang tungkol po dyan sa universal pension kasi inuulan po kami sa mga tanong ng mga senior citizens dito. Yes, sabihin mo sa mga minamahal nating senior citizens yan na magtiis-tiis lang, sandali na lang ito, konti na lang panahon ng pag-aantay, baka naman by the grace of God, makuha na namin itong Universal Social Pension, itong taon na ito at mapakinabangan na ng lahat ng mga senior citizens. Wala nang lista-lista, wala nang pili-pili. Kaya importante na magparehistro na sila. Ngayon pa lang magparehistro na sila. Kung hindi sila makaparehistro sa Commission on Senior Citizen, doon na lang sa OSCA. Kung saan silang bayan, doon na lang sila magparehistro para maibilang sila. At saka mahalaga rin na magparehistro sila dahil dito nga sa 80, 85, 1995. Yung amendment to Centenarian Law. Kasi ang Centenarian Law, pag na-reach mo yung 100, makakakuha ka ng 100. Pero sabi nila mahirap daw at i-reach yung 100. So ang ginawa namin, isa rin ako sa mga authors, ay in-amend namin yung Centenarian Law, ginawa namin yung 80, 85, 90, 95 makatanggap ng 10,000. Tapos pag 100 ka na, 100 pa rin matatanggap mo. Yan na, effective na ito, nagbibigay na, kaya importante talaga na magparehistro. Yes. Lastly, for now, Kong Mela, may plano pa bang kayong may plano na ba makatayo ng home for the aged ang ating pamahalaan kung sakaling you sponsor a bill para dito? Meron akong bill talaga na nursing homes. Nursing homes for our abandoned and homeless senior citizens. Lahat ng municipality magkakaroon. So hopefully maipasa rin itong batas na ito para ang importante kasi sa Home for the Aged, merong lupa na pagpatayuan at kung amenable ang local government na i-maintain nila ito. Kasi medyo maano rin kasi ang maintenance kasi yung pagkain, yung lahat yan iisipin. Kaya yun ang medyo problema sa Home for the Aged. Kaya isinabatas ko para mandated ang local governments na magpatayo. Yes. Batas na ito, ma'am? Hindi pa. Inihain ko lang. Okay. Pero ilalaban ko rin ito kasi siyempre marami tayong
abandonahan na dyan, yung walang mauwian, kawawa naman sila kung palaboy-laboy sila, di ba? Yes. Matatanda na sila. So somebody, dapat may mag-alaga sa kanila, di ba? Yes, ma'am. Opo. Yes, Yes, ma'am. yes. Maraming salamat din sa kabutihan nyo na inambag sa ating mga senior citizens. Baka may parting statement ko po kayo sa mga... Oh, yes. Yes. Sa aking mga minamahal na ka-United Senior Citizens sa Bukidnon, basta wag po kayong mag-alala dahil andito yung kapatid ninyo, si Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List na nakikipaglaban sa inyong karapatan, kapakanan, benepisyo at pribilehyo. Kasi gusto ko po ang mga nakatatanda ay wala nang magiging problema sa buhay, lalong-lalo na sa kalusugan. Kung lahat ito na inihain ko ay maisabatas na. At huwag kayong pong mag-alala, hindi ako titigil hanggat makuha natin lahat ang ating pangangailangan, ang ating sa kalusugan at sa ikagagaan ng ating buhay. Yes, ma'am. Congresswoman, magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Thank you very much sa opportunity na binigay mo para ma-reach out ko ang ating mga ka-United Seniors. Yes, ma'am. Thank you. Lahat ng sagot. Straight to the point. Straight to the point. Mas undanong pagtuki sa mga issue sa irunang kada anggulo. Straight to the point. Straight to the point. Si Congresswoman Mila Aquino Magsaysay, ang House Committee on Senior Citizens Affairs Chairman, mga kasama. Ang inyong nadungog di palang dugay. Oras tatakala 6:56 na sa buntag. Tatak RMN.